Meron po tayong balitang probinsya, isang buntis ang pinaniniwalaang ginahasa muna bago pinatay sa Kalibo, Aklan. Sa Camarines Norte naman, patay rin ang isang dalagitang kasambahay matapos umano siyang pagmalupitan ng kanyang amo. Si Ian Cruz, naka-alerto 24. Sa mga litrato na lang masisilayan ni Aling Jocelyn ang kanyang dalagitang anak matapos bangkay ng iuwi sa Basud, Camarines Norte. Nitong Pebrero, namasukan daw bilang kasambahay ang 17 taong gulang ni si Rochelle sa Mandaluyong City kasama ang ating niyang si Lorilyn. Kwento ni Lorilyn, 15 araw lang siyang nagtagal sa bahay ng amo. Nakaano po siya, nasisipa. Legit? Opo. Tapos po, yun nga pong ano na po eh. Nakaupo po ako, nilugan niya ako ng gunting sa kamay. Naiwan naman sa bahay ng amo ang nasawing si Rochelle. Sa pagsusuri sa katawan ng biktima, lumalabas na nagtamo siya ng matinding tama sa ulo at katawan. Pinagsaksak din siya sa likod gamit ang hininalang screwdriver. Gusto namin mabigyan ng katarungan yung kapatid ko kasi namatay siya sa maling paraan. Sinampala ng kasong murder ang suspect ng amo. Bangkay na rin natagpuan ng kanyang pamilya ang isang buntis sa Kalibo, Aklan. May 21 pa raw nang mawala ang 26 na taong gulang na si Lea Lee Cipriano. Pinaniniwala ang ginahasa muna bago pinatay ng mga suspect na di pa rin nahahanap. Sa Batangas naman, patay ang isang pulis matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang suspect sa loob ng isang paaralan sa Batangas. Katil lang daw ng biktima si PO2 Dominic Pituin sa kanyang anak sa Padre Garcia Central School ng Tambangan. Dadaplisan naman ng bala sa dibdib ang isang batang 8 taong gulang na ngayon ay critical sa ospital. Nakatakas ang suspect. Inaalam na kung may kinalaman sa pagiging pulis ni Bituin ang pananambang. Ian Cruz, naka-alerto 24.